Sa di inaasahang, pangyayari, nabalita na rin dito sa Pilipinas ang nangyari sa ating kababayan OFW diyan sa Singapore, na kung saan ito po ay, nakita sa video na sinasaktan ng ibang lahi at mabilis ang agam-agam at ang, mabilis ang tsismis tungkol sa ating kababayan na, siya po ay nag-away daw sila ng kanyang jowa dahil sa hindi magandang issue o kung ano man yun, personal na yun, ano. Ito lang yung nababasa ko lang sa comment section. Pero gaya ng sinasabi ko, I am open as well, to set an interview dun sa ating kababayang sangkot dito, 'no. Kung ano ba talaga gusto niya ilahat, i-share sa publiko ang mga issues na nabubuo, 'no, sa internet tungkol sa kanya kasi masama ang tingin sa kanya ng mga tao, and actually that's normal na sa internet, and, yeah, hindi mo makokontrol, yung iisipin ng ibang tao. But anyway, pakinggan muna natin 'to. Ano ba ang ginawa ng ating pamahalaan ngayon dito? Ilang beses na sinipa ng isang dayuhang lalaki ang isang babaeng OFW habang nasa mall sa Singapore. Nahuli kami yan sa pagtutok ni JP Soriano. Sa videong ito na viral sa social media, nakikitang nag-uusap ang lalaking ito at isang babae sa isang kilalang mall sa Singapore. Maya-maya, makikita sa video na biglang sinipa ng lalaki ang babae sa tagiliran. Nabuwal ang babae na isa palang OFW sa Singapore, pati na rin ang nanipang lalaki. Bumangon ang lalaki, sinipa muli sa ulo ang OFW, pero nakailag ang babae. Dito na umawat ang ilang nakasaksi sa pananakit. Ayon sa Department of Migrant Workers, natukoy na ng Labor Attaché ng Pilipinas sa Singapore. Ang kababayan nating nasa video, nakausap na rin daw siya at naabisuhan na sa mga tulong na maaaring ipagkaloob sa kanya bilang Pilipino. Nag-uusap na yung ating Migrant Workers Office Labor Attaché in Singapore at saka yung worker. But sa ngayon, inaalam pa natin yung exact cause ng pangyayari. And of course, medical assistance is the most basic there. So kung pangangailangan ng medical assistance. And then of course, yung filing of a complaint, our lawyer will stand ready to help her. Naikwento na raw ng OFW ang pangyayari sa Labor Attaché ng Pilipinas sa Singapore, pero hindi raw ito maidedetalye sa publiko ngayon. Gayunpaman, wala raw puwang ang anumang uri ng pananakit lalo na sa ating mga kababayan abroad. Okay, so hindi maidedetalye, siguro may sensitive issues doon, ano, information. Kaya ayaw ho i-share publicly. Kaya yung kung ano naman nangyayari, lumalabas sa internet about sa ating kababayan na kesyo daw, siya daw ay may asawa sa Pilipinas, siya daw ay iba-iba daw ang lalaki. Marami sinasabi, internet, ano, sa kanya ng mga tao. Again, hindi natin masasabing totoo yung sinasabi nila hangga't hindi nagpapaliwanag itong si kababayan, ano. Pero I am agree as well that violence ay hindi dapat ginagawang normal, ano, sa public. Normal lang naman talagang mag-away kayo, pero yung dumating sa punto na ganyan, publicly, wrestlingan na, teka. Not to mention babae pa ang, kaaway mo, sinasaktan mo publicly. Teka, talagang, papangit ang sitwasyon at pagtingin ng mga tao sa inyong dalawa, 'no. Ngayon, kung ano man ho ang kadahilanan niyan, bahala na sila kung hanggang saan umabot ang kanilang pag-aaway, ano. Samantala, kung meron man ho talagang dapat bigyan ng pansin at, pagtuunan ng, oras, panahon, walang iba kundi eto, ang mga anak ng isang OFW sa Saudi Arabia. Yes, putok na putok din po ito sa internet ang ginawang pag-atake ng kung sino mang hong, masamang loob sa tatlong bata sa loob mismo ng bahay, ng, ating kababayan, nanay ng ating, kababayan.
Isang 9-year-old po ang namatay habang patuloy po na lumalaban ang dalawa pa niyang kapatid. Mas lalong masakit isipin na ang kanilang nanay isang OFW mula sa Saudi Arabia, no? Pinaslang o napaslang ang isa sa kanila. Kung di ako nagkakamali, ito po'y pinukpok ng isang matigas na bagay sa ulo, no? At ang masakit, wala sa pinangyarihan ng krimen ang tatay dahil nasa trabaho pala nung mga oras na yon. Ang isang bahay na magsisilbi sanang safe place para sa kanila, naging crime scene, no? Kawawa. Agad naman ho itong ipinauwi, no, at agad naman hong nakipagtulungan yung amo, 8 months pa lang, no, si kabayan sa kanyang amo at pumayag naman na umuwi itong si kabayan. In fact, nabisita na po ito ng OWA at meron po tayong video, ayan yung video. Okay? Alam niyo na, ang inyong favorite administrator. Pakinggan natin ang sinabi ng administrator ng OWA. Yung ina po nung naging biktima po dito sa Silay at saka ina rin po ng mga naka-confine pa ng mga bata ay isang OWA active member po. 8 buwan pa lang po siya sa Saudi Arabia. Kaya agad po, no, mabait din po yung kanyang employer, binigyan ho siya ng ticket papuntang Maynila. Ang OWA naman po naghatid sa kanya papunta ho dito sa Silay at patuloy po ang suporta namin sa pagbibigay na agarang tulong, groceries, support at syempre po dahil po hindi na makakabalik ng Saudi, no, agad ang ating pong kababayan, nagbigay ho tayo ng livelihood assistance, no? Alam nyo, nung binigay ko po yon bilang administrator ng OWA, agad niya hong sinabi na hindi ho kwarta yung kailangan niya, kundi hustisya. At yan ho talaga ang bilang pamahalaan, yan ho talaga ang unang-una talagang dapat i-prioritize. Pero kami ho sa OWA, as I said, we will give support to our active members and bilang Pilipino po, no, na nakikiramay ho sa buong pamilya na nabiktima po dito sa Silay. Wait lang po financial assistance. Ano sabi niya doon? Livelihood assistance, no? Bakit ganun? Yung namatay sa NAIA, hindi naman sa comparison, mama. Pero bakit yung namatay sa NAIA, binigyan nyo ng 500,000, may livelihood assistance pa yon? Bakit ito, di nyo man lang in-insist? Excuse me lang po, ma'am. 3 ho anak niyan, 2 nagpapagaling pa. Livelihood assistance, do you really think after this tragedy, they will think about anong business gagawin natin? Hell no! Magkano ibibigay yung livelihood assistance dyan? 50,000? Kahit sabihin na natin na nag-insist o sinabi nung hindi namin kailangan ng kwarta hello! I-insist member yan lang ibibigay nyo. Kung ako yung admin dyan, teka lang, kung kaya magbigay ng 500,000 sa ibang tragedy na nangyari kinasangkutan ng anak ng OFW, mas masakit yan, ma'am. Sinadya talaga eh. Di ba? Yung sa NAIA, aksidente. Walang gusto mong mangyari ganun. Livelihood lang ibibigay nyo. Ano to? Kalokohan? Kalokohan yata to eh. Ewan ko pero para sa akin, dun sa pamilya nung OFW, hindi naman sa pagmamata sa binigay, pero nasa inyo yan eh. Kayo naman ho yan eh. Para lang sa akin mas maganda na bigyan nyo ng mas magandang
trato yung ating kababayan diyan sa issue na 'yan at suporta talaga na mapakikinabangan nila. Dagdagan niyo ho 'yan, livelihood, bigyan niyo ng scholarship yung mga anak niyan, gano'n. Diyos ko, ang sakit nun. Kayo ba, ano sa tingin ninyo ang magandang ibigay sa pamilya ng ating kababayan? Sapat na ba yun? Ako, naku, nakukulangan ho ako do'n. Nakukulangan ako. Hindi deserve ng magulang na 'yan. Hindi deserve kahit na sino. Uuwi ka, patay na yung anak mo. Nasa ospital pa yung dalawang mong anak, nagpapagaling. Habang yung kriminal, ipagala-gala. Come on. Hindi maganda yan. Ayusin nyo yan, OWA. Kakalampagin ko kayo. We'll see you on the next episode po.